Feeling young at always on the go. Dahil kaya pa hanggang third round ayon sa mga kwento. Pagkain pampagana. Mayroon nito sa North at may version din sa South. Pero sa pambihirang pagkakataon, pagsasamahin ko ito sa iisang luto. At kung totoo nga ang bisa, mag-o-overnight kami mamaya, mga 5 kalabit. Ito po yung maselang pagkalalaki ng baka, bat and ball, na sikat nga sa South, lalo na sa parting Batangas. Soup number 5 nga ito kung tawagin, na kapag iyong natikman, nakakapagbigay daw ito ng kakaibang init sa katawan, nakakadagdag sigla, lalo na sa mga mag-asawa na medyo nanlalamig, wala nang gana. At may kwento din sa North, lalo na nga sa upland ng Cordillera. Shout out po mga kanayon. Itag naman kung tawagin, kaya lagi nila itong ginagamit sa sabaw dahil sinasabing nakakapagpainit din. At kung napanood mo nga yung upload ko 2 weeks ago, gumawa ako ng itag na baboy ramo. Kaya ito binawasan ko muna dahil pagsasamahin ko ang pampainit ng North at saka South sa isang luto. Isasalang ko lang kasama ng siling pula, bawang, spring onion, sibuyas, dahon ng laurel at beef cubes na pampalasa. Naglagay din ako ng paminta at saka pampaalat na asin, pakukuluan ko lang muna. Lakay, Mark Vincer, Katagis, big shout out po all the way ng Oriental, Mindoro. At kay Sir Brian naman na all the way po ng Washington. Maraming salamat po mga kanayon. At saka ko ito hinango pagkatapos ko mapalambot para mapalamigan. At dahil pang personal lang naman, medyo nilakahan ko ng hiwa para lasap ang bawat kagat. Itinabi ko lang muna para may handa ko naman yung ibang gagamitin kong sangkap. At sinala yung aking pinagpakuluan dahil eto na din ang gagamitin kong pangsabaw. Sunod ako nagisa na sibuyas, bawang, luya at pampakulay na aswete. Sama-sama na dahil sasalain ko din naman yan. Kukunin ko lang yung kulay at saka aroma ng mga panggisa. At sunod naman yung karne. Nilagyan ko lang ulit ito ng paminta at kaunting pampaalat na patis. Patutuyuan ko lang ito ng katas hanggang sa masangkot siya. At saka ko inilagay yung pinagpakuluan. Dahil malambot na yan, kaunting halo-halo lang hanggang sa lumapot ang sabaw. At hindi na nga ako naglagay ng kahit ano pang pampalasa. Dahil kung maalala nyo, kumpleto na yan noong aking pinakuluan. Ayos na! At saka ko ito hinango at inihanda naman yung aking lamesa. At para sa huling pampalasa, naglagay ako ng fried garlic, spring onion at pampainit na chili paste. 2 tablespoon, tama na, baka naman mabigla. At kalamansi na pambalansi ng lasa. Mga sangkap na ginagamit sa mga sikat na gotuhan at kainan sa Batangas. At ay nako, ayan na nga, para mabasa ang lalamunan, isang cheers muna. Grabe, sarap. Nangingibabaw po yung asim ng kalamansi at saka yung aroma ng itag. Ang lakas, ang bango. Alam mo yung sinunog na karne, abay pinatong mo siya sa sabaw. Ganun po. At yung laman naman niya, hindi na ganong makunat. Lalo na yung balat. Medyo maligat. Ayun o, pupunit naman na po yung balat niya. Sa akin, pinaka-bat and ball, napalambot din ho siya ng gusto. Ang sarap na binasin niya sa bibig. Ito yung bango ng bawang. Saka ito, dadagdagan ko ng spring onion. Mas madami, mas masarap. At saka yung anghang niya, yung chili paste, gumuguhit sa lalamunan. At ito pa nga po pala isa. Pinaghalong kinilaw na yung leg ay yung neck ng baboy tsaka tanigi. Talagang pang for the boys to. Pang mahaba-habang usapan ika nga.
Malapot yung sabaw nito. Gawa nga no po yung taba. At saka yung mga mantika, dyan na, yung balat. Pero nawawala yung umay. Gawa nga po nilagay natin mga pampalasa tulad ng kalamansi. At ito pa, nakadagdag yung kinilaw. Iba yung sili. Ang sarap. Grabe. Ang sarap magpadilim. Cheers po!